Hi, babe. Ito na yung matagal natin pinagpanatan. Mangyayari na mamaya. Wala akong ibang hiling sa ama kundi gabayan tayo lagi. Mahal na mahal kita. The wind in your hair, the ocean in your eyes. Bali, first impression ko kay Claude, akala ko dati masungit. Dahil dati kasi since elementary and high schoolmate ko siya. Pero pag nakilala mo naman siya, napakabait naman talaga. Ba't ako kinikilig? In harmony with mine. This magic My God, wait lang. Lagi yung pinaparamdam sa akin na mahal mo ako kahit na minsan nag-aaway tayo. Hindi ka sumusuko sa akin. we run this race as fast as we can. Over and over, your hand in my hand. Salamat dahil kahit maraming problema na dumating sa atin, hindi mo ako sinukuan at nag-stay ka pa din sa akin. Mahal na mahal kita, babe. Sheba! Ayuda! And of course, maid of honor. Of course. Uy! Wow! Ano to? Ganda! Wow! Thank you, babe! It's been you. It's always been you. Ang dami pagsubok na dumating sa atin. Nung last year na nag-propose ka sa akin, hindi ko expect yun. Tapos ngayon, eto na. Ang bilis ng panahon. As fast as we can. Over and over, your hand in my hand. As we face forever. Aalagaan kita ng higit sa pag-aalaga mo sa akin at mamahalin kita ng higit pa sa aking buhay. It's been you. It's always been you. Ay, wow! It's been you. Wow! Thank you, babe. It's always been you. It's been you. It's always been you. It's been you. See you later, babe. I love you. Tayo po ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Angelo Landingin at kapatid na Claudine May Mendoza sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong niya. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos
At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakanan. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng ating Panginoong Diyos ang lalaki at ang babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubilin ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya, hindi ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng ating Panginoong Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat na mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na anghelo, landingin, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niyang dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki, kapatid, ay pinapananagot din ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Kristo
na ikaw ang magkaroon ng pamumuno sa iyong asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasalang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng ating Panginoong Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan, na nakasulat din sa banal na aklat, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, upang sapagkat ikaw, sige po, ilabas mo. Inuulit natin, ang sabi po sa Biblia, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo at sa alabo ka. Maliwanag sa iyo yun, kapatid. Kapatid na Claudine May Mendoza, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niyang, gayunman, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko'y pinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasako sa kani-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya
at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Naintindihan mo? Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Angelo at kapatid na Claudine May, pananagutan ninyong mag-asawa ang umibig sa ating Panginoong Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga, pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautosang ito ng ating Panginoong Diyos ay itinatali sa inyo ngayon, ay buong ingat ninyong isasagawa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay, sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos, gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ng gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka, at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang idinadalangin at hinahangad ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito, na tamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Angelo at kapatid na Claudine May, sasagot lang po kayo. Tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng ating Panginoong Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y inyong sumpaan sa harapan ng ating Panginoong Diyos, na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang ito? Mangyaring tumayo kayong dalawa. Ang kapulungan. Pakitaas mo yung kanang kamay, kapatid, na ang ito ng tingin. Tayuntin ka bang sumasang-ayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos at ng narinitong mga saksi, na uning si kapatid na Claudine May Mendoza, na maging iyong tunay na asawa, na siya iyong iibigin at pagpipitagan, iyong pakamamahalin maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at sa kahirapan, at iwan mo man ng iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ibaba mo yung kanang kamay. Pakitaas mo yung kanang kamay, kapatid na Claudine May Mendoza. Mataintin din pang iyong sinasangayunan na tanggapin si kapatid na Angelo Lantingin na maging iyong tunay na asawa, na siya iyong iibigin at igagalang, at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pagkiling, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawahan at sa hirapan. At iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya
habang kayo ay nabubuhay. Ibaba mo yung kanang kamay. Magharap kayong dalawa. Mangyaring pagbukulurin ninyo ang inyong mga kanang kamay. Lapit ng konti ang hilo. At sabihin mo, kapatid na Anghelo Landingin, kay kapatid na Claudine May Mendoza, ang mga pangungusap na ito. Lakas mo lang makinig kang mabuti. Repeat after me. Akong si, sabihin mong buong pangalan mo. Ay kinukuha kita, sabihin mong buong pangalan niya. Na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Ikaw naman, sister, tingin ka sa kanya. Lakas mo lang Akong si, sabihin mong buong pangalan mo, ay tinatanggap kita, sabihin mong buong pangalan niya, na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Anghelo, mangyaring kunin mo ang singsing na ito. Hawakan mo mabuti. At bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Claudine May, ay iyong sabihin sa kanya, ready mo, ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Pag-ibig. So, maid of honor, pakiabot mo po yung singsing sa bride. Iabot mo muna rito. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Claudine May, mangyaring kunin mo ang singsing na ito. At bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Anghelo, ay iyong sabihin sa kanya, ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Pasuot mo. Kapatid na Anghelo, hawakan mo ang kamay ni kapatid na Claudine.
yung pinagsuotan nyo ng singsing. Bayaang ang mga singsing na ito ay maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan sa isa't isa, na sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na inyong narinig mula ngayon ay natatalian kayo sa isa't isa hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan at yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo ay tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ready na kayo dyan? Okay. You may now kiss your wife. The way you brush your hair from your face, and the way you smile. Malakpakan ko na. I can't wait to turn another page and follow you 1,000 miles. In this world things will change, but you remain our center stage, sacred place. I see you're a galaxy of stars written on my heart. You're a lighthouse on the sea, every note a symphony. You're the rising of the sky, bringing colors back to life. I see you. The way your body moves when you dance, it's like an ocean wave. It's got me in a magnetic trance that I can't escape. Even when I close my eyes, I feel you breathe next to me. It's everything. I see you. You're a galaxy of stars written on my heart. You're a lighthouse on the sea, every note a symphony. You're the rising of the sky, bringing colors back to life. I see you. You'll never go unnoticed, 'cause you got my eyes in focus. If there's anything you know, I hope you know this. You're a galaxy of stars written on my heart. You're a lighthouse on the sea, every note a symphony. You're the rising of the sky, bringing colors back to life. I see you. I see you. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me.
teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you, thanks to you for teaching me how to live, putting things in perspective, showing me how to give and how to take. No mistake, we were put here together. And if I break down, forgive me, but it's true that I am aching with the love I feel inside, thanks to you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Hello po, I am Catherine Mendoza, and I am Ate Cloud's or bride's sister and si Kuya Jello. Siyempre. Wish ko sa inyo, happy, long marriage life. Ganun, parang yun. Sana lahat ng napakinggan nyo kanina dun sa kapilya, i-apply nyo sa buhay nyo. And Kuya Jello, alam mo na, si Ate Cloud, ano yan, vulnerable yan kapag kasama ka niya. Bakit ka umiiyak, B? Sana lang, ingatan mo siya palagi, kasi si ate, lagi niya akong iniingatan. Walang iiyak. Si Ate Cloud naman. Hindi. Sige na nga, expose ko na rin yun. Si Ate Cloud,
hindi ko naman sasabihin wala na akong ate sa bahay. Kasi hindi ka naman mawawala, di ba? Bakit kayo yung tugtog? Kapag, kailangan mo lang ng tagalaba, ng tagakain, tagaubos ng laman ng ref nyo, nandito lang ako. And, huwag kayong iiyak kasi hindi pa to ang ending. Ito pa lang ang beginning ng happy marriage. Yun lang. Palakpakan po natin Maid of Honor na Sir Bestman. Ay, kalakas. My name is Jake Landing and my wish sa inyo yung dalawa, congratulations and enjoy nyo yung buhay nyo. And happy marriage. Tapos message ko kay Ate Claudine, syempre parang nanay na rin kita. Tsaka si kuya ko, parang tatay ko na siya. Pero yan, thank you sa yung pagtingin niyo sa akin. Basta yung pag-alaga niyo sa akin. Tapos, ayun, thank you Ate Claudine kasi yung pagmahal mo kay kuya nung totoo. Ayun. Tsaka si kuya, kasi simula bata ako, siya yung yung mataas yung tingin ko sa kanya. Yun. Talagang siya yung sinusundan ko kasi sa tingin ko siya yung tunay na definition ng tao. Yun lang. Hindi pa tapos. Ayun, kuya. Ngayon nga, yung pananamit mo, yung pagsalita mo, talagang idol na idol kita. Kaya, pati sa chess, di kita matalo. Kaya, yun nga, kahit na dumating yung time na matatalo na kita sa chess, ayun, ikaw pa rin yung pinaka idol ko. Tsaka, yun, thank you. Palakpakan po natin ang makulit na best man. Palakpakan po natin ang bagong kasal na mag-cheers. Alright, let's raise our glasses for the newlyweds, and in the count of 3, mag-cheers po tayong lahat. In 1, 2, and 3. Congratulations, Mr. and Mrs. Landini. Cloud and Jello, una sa lahat, best wishes. Ang may papayo ko lang sa inyo bilang pangalawang mga magulang, yung napakinggan natin sa kapilya kanina, ang pinagsama ng Diyos, hindi pinaghiwalayan ng tao. Kung paano ang pagmamahalan nyo ngayon, hanggang sa pagtanda, nandyan ang ating Panginoon Diyos na antabay sa inyo. Ayun lang po. Good afternoon po sa lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako. Kami po ay naimbita sa kasalang ito ng kasalang Iglesia ni Cristo. So, masaya po kami at naka-attend kami sa inyo. Napaka-solemn po. Congrats po sa mga kapatid. May papaya ko sa inyong dalawa. So, natats ako kasi ang sarap, ang ganda niyong tingnan. Napakalambing ng bawat isa. Na halimbawa ko na lang aking asawa. Yan, si Mrs. So, 3 anak namin. Pagka nagka-problema kami niyan, nag-uusap kami. So, hindi namin pinapalampas, hindi namin nilalabas ang problema. Inaayos namin yan. So, hindi namin pinalalalayan. Kasi, pag mahal nyo ang bawat isa, masosolve yan. So, payo ko sa inyo, magmahalan kayo. Walang mag-aaway. So, natural ang pag-aaway, pero ayusin nyo kaagad. Mahalin nyo ang bawat isa, mahalin nyo mga magulang nyo, mahalin ang mga kapatid nyo. Okay? Huwag nyo pabayaan isa't isa. Magmamahal lang kayo. God bless.
Jello, nakita ko yung pagsisikap niyong dalawa. Sa araw-araw, kasama ko kayong dalawa. Nakita ko yung inyong yung determinasyon para umasenso. Kahit ano ginagawa nyo, kahit na umulan, umaraw, tinatanggap nyo kahit anong trabaho, sideline. Kaya ngayon, ito na natupad na yung pangarap nyo na makasal kayo sa sariling sikap nyo. Advice ko lang sa inyong dalawa, magpatuloy lang kayo, huwag kayo susuko. Oo, mahirap talaga yung buhay ngayon. Mahirap kumita ng pera. Minsan, wala tayong client. Pero, andun yung natin kailangan nating pagsubok lang yan. Malalampasan din natin. Huwag nating isipin na lagi talo tayo. May Diyos na laging maalalay sa atin. Ma-advise ko lang sa inyo ngayon, lalo na ikaw, Jello. Wala ka ng tatay na tumatayo sa'yo. Alam ko, nahihirapan ka. Nakikita ko sa araw-araw. Kaya, nakikita ko talaga yung concern ko sa'yo. Lalo na ikaw yung lalaki. Kasi sabi ko, maging malakas yung loob mo. Minsan nakikita ko sa'yo yung pinanghihinaan ka ng loob. Pero, sabi ko, huwag ka nang susuko. Ganyan talaga. Mahirap talaga walang tatay. Kaya ikaw, Cloud, advice ko lang sa'yo, mahalin mo si Jello. Palakasin mo yung loob niya. Sa'yo lang kumukuha siya ng lakas. Kaya sana bawas-bawasan mo yung pagiging sa kanya. Lalo na wala siyang tatay, nanay lang niya. Saka lalo na siya yung tumatay yung sa mga kapatid niya. Tulungan mo siya. Huwag mo siyang masyadong parang minsan halos nawawala siya ng sa sarili niya Ganun. Mahal na mahal ko si Jello. Tulad ng pagmamahal ni Cloud. Tinuturing ko na siyang anak. Yun lang. Cloud, malaya ka na sa akin. Maging ka, matured, matuto ka na maglaba. Yan na po, tatay. Dapat masaya tayo. Okay lang yung may ganyang mga pagkakataon na may tagpo. Bunga ng pagmamahal yan. Anyway, magandang hapon po sa ating lahat. Sana masaya po tayong lahat. At, okay yan, Mami. Ako lang magsasalita. Moment daw ni sir. Moment ko naman. Alam niyo po, mga giliw naming mga minamahal, mula po nung ipinakilala sa akin si Jello, yun ay kagaya nung nabanggit ko sa una kong anak, ay naging malapit ang loob ko po sa kanya. Tinuring ko na isa siyang pamilya, isa siyang anak. Malapit yung aking kalooban po sa kanya. Na ito mula noon, ay hanggang ngayon naman, talagang napakabait na bata. Wala akong masasabi. Kaya, congratulations. Sana, kagaya ng naunang mga nagsalita, yung mga ninong at ninang ninyo, yung inyong napakinggan sa kapilya, yun ang unang-unang tuparin natin. Hindi natin maiwasan na magkaroon tayo ng problema sa buhay, pagsubok. Andiyan ang Diyos na tutulong sa atin. Yun lang nating pinakasandata sa lahat. Sana ay maging maligaya kayo, masaya. Ano man ang hangarin nyo sa buhay, ipagpanata nyo sa Panginoong Diyos. Ipagkakaloob niya. At
Congratulations. Sana ay maging maligaya kayo. Congrats sa inyong dalawa na sana laging masaya sa buhay. Lagi kayong nag-iingat sa pagpunta sa trabaho, araw-araw, sa pagtitiis, para din sa amin, para din sa amin at sa inyo. Lagi ko kayong pine-pray na laging maging success ang inyong kabuhayan sa araw-araw. At sana huwag kayong nawawalan ng pag-asa sa buhay na maging masaya yun. Na kami nandito lang kami. Maging mabait sa amin, si Clau, si Dilo. Ito, tumutulong din sa amin kahit paano, hindi kami pinapabayaan. Nandito lang din kami para sa inyo. At congrats sa inyong lahat. Ito, nag-umpisa na kayo sa magiging buhay sa mundo. Na maging mabuting tao sa tingin ng tao. Salamat. Happy wedding sa inyo. Maraming salamat po. Ngayon naman po ang tumatayong tatay ni Sir Jello. Una po sa lahat, good afternoon po sa lahat ng mga kapatid at mga dumalo sa kasayahang ito. At congrats sa inyong dalawa. At sana'y magsama kayo ng habang buhay. Hangad ko ang inyong kaligayahan at best wishes. At yun, tawanan mo ang iyong problema. Tawanan mo ang iyong problema. Yan. Yun lang. Yun ang payo ko. Tawanan mo lang para hindi ka may stress. Good luck ulit sa inyong dalawa. Maraming salamat. Going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dreamed of. You're still the one I kissed goodnight. Lovely guests, this is your time to give show your support to the newlyweds. Maaari po tayong tumayo at ibigay po ang ating suporta at pagmamahal sa bagong kasal. Ang parents, mauna na po. They'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Ooh, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dreamed of.
pag-asang pusong magkanta muli. Pinaglayong mga puso, sinusukat ng panahon, aking unang pag-ibig. Pinili hanggang ngayon, di magtahakan, di magsisilayan. Pipiliin talang puso ko kailanman. Araw-araw kitang mamahalin. Araw-araw Di ko inakala darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala, naubusan ng bagay. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa tapuan ni Valhalla, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y tinuruma, siyang panalangin ko. At hindi mapaliwanag ang nangyari sa saksi ang lahat ng tala
Paso-paso lang. Kailangan sumasayaw naman. At maya-maya, tigil ang music. Oops! Okay. Okay lang na ikaw munang naalis para hindi tayo makasuhan dito. Okay, next! Alright, sino po? Okay, you're out na, sir. Kung gusto mo namang manalo, bitawan mo. Pwede naman. Alright, next round. Alright, out na, sir. Okay, 3 na lang po ang ating contender. See you looking at my PIC. Okay, sir. Ayan, baka kasi kumalas ka, sir. Di ka tama pupulot. Ayan na! The moment of truth. 2 na lang po ang natitira. Kaya pasahan na lang po yan. And the lucky winner is Sir Tristan. Biruin mo, di mo ang talong. Yan, sasali ako. Interesado ako. Parang gusto ko rin makipagdakma. Ay! Akala ko ba mga NBSB? Bakit ganun humawak sa talong, Diyos ko? Ayun, out na si ma'am. Out na si ma'am. Ang galing ni ma'am, humawak. Ayan, isa pang ikot. And, hoy! Ano ba? Pinutol! Pinutol yung ulo, ma'am. Ikaw talaga, ma'am. Pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na yung bata. Yan, magstay ka pa. Lalaban ko to eh. Lalaban ko. Manok ko to. Bias ako ngayon. Alright, syempre palitan natin ngayon. Syempre nag-iiba-iba ng size yan. Hindi po ako ganito sa personal na buhay, ha? Katawan lang po yan. Kaka-dismiss lang po ng kaso ko. Alright, DJ! Okay, sino pong out? Sino pong out? Si Madam? Ay, yung manok ko out na. Out na yung manok ko. Ayan. O, syempre, pag taglamig ngayon, bare months, lumiliit yan. Pag bare months, ganyan. Katuwaan lang. Request talaga to ni Sir Jello eh. Sabi ko, wag kasi conservative kayo. Inilaban niya. Gusto talaga. Alright! For the grand winner! Alright! Congratulations, Miss! Ayan. Maraming salamat po sa mga sumali. Ayan. Sir Tristan. And ma'am, magkamag-anak po ba sila? Magkamag-anak? Ay, hindi. Ayan, di maganda. Ayan. Dito po kayo. Picture na lang po dahil wholesome tayo. Picture na lang po. Ayan. Hindi naman po ibig sabihin kayo na talaga. Yun, unang-una nagpapasalamat ako sa Ama dahil naging maayos, masaya itong maligayang kaarawan po namin ni Claudine. Bali, nagpapasalamat ako sa lahat ng pumunta. Tatanungin namin po, malaking utang na loob po yung pagpunta nyo po sa pinakamasayang araw po namin ni Claudine. Yan. Salamat kay Uncle Job na galing pa po ng Canada para pumunta po dito sa kasal ko. Kay Uncle Prime na galing din po kay sa Canada. Si Ninong Ricky and Auntie G from Australia. Salamat po.
Kay Tita Kate na galing pong Jensan. Salamat po sa inyo sa pagpunta sa araw na ito, sa napakasayang araw na po namin na ito. At sa lahat po ng pumunta, maraming salamat po sa inyo. Yan lang po. Masayang-masaya po kami ng asawa ko ngayong araw na to. Siyempre, asawa ko na. Oo, sobrang saya namin. Nandito lahat ng mahal namin sa buhay. Nakisaya, nakigalak. Maraming po salamat sa Mendoza family, Gonzaga family, mga galing pa po ng Rizal. Tito June, Tita Risa, Tita Jane, thank you po sa inyo. Tita Beth, Tito Diyong, Tito Mike, salamat po sa mga naglaan talaga ng oras para magpunta dito. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo ma-mention isa-isa, pero sobrang saya po naming dalawa. Special thanks din po sa lahat ng suppliers namin na napakagaling. Sobra kami na-impress. From Glam Team, Onin, kahit wala siya dito, thank you. And sa photo and video, Sir Neil, Sir Nalbs, thank you. Nabawaw kami. Sobrang galing, galing. And of course, yung host namin. Hi! Sir Marvin, thank you sa energetic na program na binigay mo para sa amin. Na-consume talaga. And of course, Sir Louie. Sir Louie, ang aming kaibigan na stylist. Ang ganda ng reception. Thank you. Nasaan ka ba? Sino ba? Lights and sounds, of course, Sir Ryan. Hindi ko man po kayo ma-mention isa-isa, pero sobrang salamat po. Sobrang salamat. Okay. Itong, syempre, coordinator namin, Do Events. Special Ma'am Jo, thank you. Mula umpisa hanggang matapos, di mo ako sinukuan. Sir Neil Mendoza, photo. Video, Sir Nalvin Torres, yung ating SDE kanina. Ang ganda, sobra. Hair and makeup. Si Mother Mikey Garcia. Styling, Bello and Bonito, Sir Louie. Gracing table po, Miguelena, salamat. Masarap ng pagkain. And of course, yung aming cake, 3/4 cups, salamat po. Ryan Aguilar, para sa ating lights and sounds. And wall, of course. At sa ating catering, Wins Catering po. Maraming salamat po!